Pumirma ako para dito kaya college, mag-aaral, mapupuyat, magre-research at mapapagod ka sa loob ng ilang taon tapos saakit ka sa stage para kunin yung papel na magbibigay ng konting respeto sa pangalan mo at ilang mga pinto ng oportunidad. Ay, masyado bang pessimistic? Sige, take 2. College, mag-aaral ka sa loob ng ilang taon, may makikilalang mga tao na papasok at aalis sa buhay mo, tapos mag-grind ka para gumraduate, magkatrabaho, magkabahay, kotse, lupa, malaking negosyo. Ay, masyado na ata akong unrealistic. Reality, hindi ganong kadali at hindi ganong kasimple ang proseso para sa hinahangad mong buhay. At alam mo ba talaga kung ano yung tamang direksyon para sa'yo? Young fly on the track. According sa maraming storya na narinig ko, hindi biro ang college. Totoo naman kahit hindi ka college, pwede mong makita at maobserba yung karanasan ng mga tao sa paligid mo. Take note na hindi ako nagbibigay ng advice. Common sense and logic lang naman tong mga bagay na sinasabi ko tungkol sa college. 3 rules of college. Hindi ako yung original na nag-propose na itong 3 rules of college, pero parang narinig ko siya from someone, pero hindi ko maalala kung sino And ito, i-apply ko rin to kasi tingin ko parang may sense nga naman siya. Ngayon, ano nga ba yung 3 rules of college na yan? Number 1, set your priorities straight. Kahit naman hindi ka college, alam mo na dapat kung ano yung prioridad mo. Bakit ka magko-commit sa isang bagay na hindi mo kayang panindigan? Bakit ka magdadagdag ng responsibilidad na hindi mo kayang gampanan? Focus lang ang susi. Ideally, isa-isa lang. And as long as hindi ka pinapahirapan to the point na sasabog ka na, edi bahala ka. Alam ko namang iba sitwasyon mo, iba sitwasyon ko, iba sitwasyon niya. Ang pinaka-point lang naman ay magkaroon ka lang ng commitment pag kaya mo. Number 2, have a good network of people. Introvert o extrovert man, mas maganda ang buhay pag magandang social life mo. Ikaw ang katumbas ng 5 tao na lagi mong kasama. Anong point nun? Good people makes good accomplishments. So, it's best na makasama yung mga taong kagaya mo mag-isip and upward spiral na yan. Mas productive ka kasama ng mga mabubuting tao, hindi lang academically, pati socially, mentally, you name it. And number 3, manage your time and sleep. Kung di mo kayang i-organize yung oras mo, paano pa kaya yung buhay mo? Hindi ko alam ba't hirap na hirap yung mga tao sa Hindi ko alam bakit hirap na hirap yung mga tao sa procrastination. Kung pwede namang gawin mo na lang. Napakadali lang naman Huwag mo gawin kapag feeling mo gusto mo. Huwag mo idepende sa mood. Obligahin mo yung sarili mo na gawin yung kailangan mong gawin. Mag-set ka ng oras kung kailan mo gagawin. At kung inulit-ulit mo yung bukas na lang, bahala ka sa buhay mo. Ang point lang naman is mag-set ka ng schedule sa sarili mong utak imbes na deadline. Isa pa, huwag ka na mag-scroll sa FB mo ng madaling araw. Ano ba yan? Sayang tulog. Totoo lang, ang bilis na nag-college na agad ako. Imagine, kung walang K-12, 2 taon na akong college. Anyway, pumirma ako para dito kaya wala akong karapatan na magreklamo. Pwede akong mag-voice out ng konti, mag-rant, pero magreklamo tungkol sa college. Pinili ko to Tsaka magre-reklamo pa ba ako? Hindi na ako nagbabayad ng daan-daang libo para makapag-aral. Ang ungrateful ko naman nun. Ngayon kapag nag-college ka, hindi na mawawala yung mga tanong na, bakit mo pinili yung course na yan? At ako siguro kung tatanungin ako nun, ang isasagot ko ay dahil goal ko maging isang intellectual na mag-iiwan ng impact sa isip ng marami. Iniiba niya lang yung sagot niya para cool pakinggan. Inaamin ko, oo, para cool pakinggan. Tsaka napaka-common na nung, dahil ito yung gusto ko, dahil ito yung passion ko. Oo, sino ba namang gusto ma-stuck sa trabahong hindi niya naman gusto? Wala. Pilipinas to kaya sadly, wala nang choice yung iba kundi tanggapin yung trabahong nandyan. Para na rin siguro sa practicality. Diploma rin kasi kadalasan yung basehan ng respeto ng mga tao dito. Hindi para sa lahat ng college pero minsan pag wala ka ng choice, papasok ka na lang talaga. Kung mapapansin nyo, madalas kong binabanggit o tinatopic yung mental health sa mga video ko. Yun ay dahil isa akong psychology student. And para makasurvive ka sa college, 3 lengguwahe dapat alam mo. English, Filipino, and facts. Ngayon, ito yung 3 bagay na hindi ko gagawin sa college. Hindi siya pangako, pero ito yung mga bagay na ayaw ko mangyari sa college. Number 1, ayaw kong umattend sa kahit anong protesta. Bakit? Simple lang, kasi sayang yung oras ko. Kung yung oras ko ginamit ko sa paggawa ng schoolworks, edi mas maganda pa yung nangyari, di ba? Mas may napala pa ako. Mas may na-achieve pa ako.
Number 2, humawak ng sigarilyo o uminom ng kahit isang patak ng alkohol. Bakit? Wala lang, ayaw ko lang. And since meron na akong mga kinakain o iniinom na nakakasama sa kalusugan ko, bakit ko pa dadagdagan, di ba? At saka ayoko maging alipin ng mga bisyo. And number 3 na never kong gagawin ay mahulog sa peer pressure. Bakit? Kasi marunong akong kumilala ng boundaries. Marunong akong humindi. Alam ko kapag hindi makakabuti sa akin and hindi ko kailangan ma-pressure sa mga kasama ko dahil gusto nilang gawin ko yung ginagawa nila. Kapag nalalabag na yung prinsipyo mo, wag mo itatapon yung prinsipyo mo para lang sa mga kasama mo. Sa oras na nire-record ko to, hindi pa ako college. Ha? Anong alam mo sa college? Common sense na lang yun. Tsaka hindi mo naman kailangan maging something para magkaroon ng opinion. Pwede ka magkaroon ng opinion sa lahat ng bagay kasi opinion lang naman yun, subjective lang naman yun. Magkakaroon ka ng perception sa mga bagay na nakikita mo sa mundo. Imposibleng meron kang makitang bagay tas wala kang reaction, wala kang kahit anong opinion tungkol doon. Kung gusto mo maging doktor, abogado o professional sa kahit anong field, kailangan mo talaga ng college. College yung pinaka nakikitang susi ng marami kasi ito yung pinaka kinikilala formally at professionally. Pero di naman mawawala, di ba, yung mga graduate na edukado pero hindi naman marunong mag-isip. Mga graduate na unemployed at hirap makakuha ng trabaho. Pero ayoko nang laliman pa, wala naman akong alam sa economics. Hindi para sa lahat ng college, pares naman risky. Pag mag-college ka, may risk. Kapag hindi ka mag-college, may risk. Ikaw na lang bahala kung paano mo tatahakin yung direksyon na pinili mo. Halos lahat ng gusto mong matutunan nasa YouTube na eh. Pero hindi ako nangihingkayat na huwag ka na mag-college dahil nasa YouTube naman lahat. Importante pa rin ang edukasyon. Naka na ba? Saan? College. Oh. Ngayon, kinakausap ko yung future na sarili ko. And meron akong 3 tanong para sa'yo. Una, mahirap pa talaga yung college o ina-over-exaggerate lang nila? Pangalawa, nakakagawa ka pa rin ba ng videos? At pangatlo, ikaw pa rin ba yung sarili mo? Tignan natin yung magiging sagot ko in 4 years. Back to you, future me.